Maraming traders ngayon ang kinakabahan dahil sa biglaang pagbaba ng presyo ng XRP. Pero ayon po sa isang finance expert na si Steph Crypto, hindi pa tapos ang laban ng XRP. Ang mga ganitong market pullbacks ay normal na bahagi ng isang mas malaking cycle. Ang tanong ngayon, kailan ba talaga masasabi na tapos na itong si XRP? At ayan ang ating pinakaunang katanungan rito ay bakit po ba nagkakamali ang mga traders sa pag-unawa sa market corrections? Ang sabi po rito tungkol dyan ay market fear often drives emotion before logic. Many traders mistake temporary pullbacks for final collapses. Yet, true market endings rarely occur through panic. That perspective anchors Steph Crypto's latest insight about XRP's current correction. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po rito kay Steph, madalas nadadala ang emosyon, madalas pong nadadala ng emosyon ang mga traders bago pag gumamit ng logic. Kapag bumaba po kasi ang presyo, agad silang nagpapanik at nag-aakalang tapos na ang takbo ng coin. Pero ang totoo, bihira pong matapos ang market dahil lang sa takot. Ito ang punto ni Ginong Steph tungkol sa kasalukuyang paggalaw ni XRP na ang correction ngayon ay hindi pa katapusan kundi pahinga lang bago muling umakyat. Ang market impact po nito ay ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga holders. Kung mananatiling kalmado po ang market, posibleng bumalik ang buying momentum at itulak pong muli sa XRP pataas. Sunod na katanungan ay ano naman ang ipinakita ni Steph sa kanyang chart analysis. Sabi po rito ay a visual lesson from history. Steph compared XRP's 2017 weekly decline to the current 2025 pullback. His dual chart post shows how market behavior repeats itself. In 2017, XRP's price dropped sharply, triggering widespread fear and claims that it's over. Shortly after, the token's price surged dramatically. Yan, ito po yung chart na ibinahagi rito ni Steph Crypto at palakihin po natin para mas malinaw po nating nakikita. Yan, sa kanyang pagsusuri or analysis, ikinumpara po ni Ginong Steph ang paggalaw ni XRP nitong nakalipas na 2017 sa galaw nito ngayong 2025. Parehong-pareho daw ang pattern. Noong 2017, bumagsak po sa XRP at maraming traders ang nagsabing tapos na siya. Pero ilang linggo lang ang lumipas, bigla pong sumabog ang presyo at gumawa ng record-breaking rally. Ang aral po dito ay madalas na nauuna ang takot bago ang malaking pag-akyat. Kaya ang market impact po nito ay kung maulit nga ang pattern na ito, posible na muling umakyat si XRP pagkatapos ng kasalukuyang pagbaba, lalo na kung sabayan ng positive sentiment sa crypto market. Sunod na katanungan ay ano naman ang kahalintulad ng sitwasyon ngayon sa 2025. Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay yan, today, XRP has fallen from $2.90 to about $2.55. The pattern resembles that earlier panic. Steph's message is clear. Downturns only end when investors decide to sell. Until then, market corrections remain temporary, pauses in larger cycles. Ayan, paliwanag natin yan. At balikan po natin yung kanyang ibinahaging chart dito. Mula po sa presyong $2.90 ay bumaba sa XRP sa $2.55. At ayon po kay Ginong Steph, ito ay eksaktong kapareho ng nangyari nitong nakalipas na 2017. Malinaw po ang kanyang mensahe. Hindi pa tapos ang market hanggat hindi sumusuko ang mga investors. Ang mga pagbagsak na ito ay bahagi lang ng mas malaking cycle ng market. Kaya dapat huwag po agad magbenta sa gitna ng takot. Sa market impact, kapag nanatiling matatag ang mga holders, mapipigilan nito ang paglala ng pagbaba at posibleng magsimula ang panibagong wave ng recovery or pagbangon. Ngayon ay nasaan naman ngayon ang suporta ni XRP sa market?
Sabi po rito, ay recent data confirms XRP is trading between $2.50 and $2.60. Analysts identify this zone as a critical support level. If XRP holds this band, it could strengthen confidence across the market. A break below it, however, would test bullish conviction. Yan, balikan po natin ulit yung kanyang chart dito. Sa datos po ng market ngayon, sa XRP po ay nasa pagitan ng presyong $2.50 hanggang $2.50 na tinuturing po na mahalagang support zone. Kapag hindi po bumagsak sa ilalim na ito, tataas po ang kumpiyansa ng mga traders. Pero kapag nabasag naman ito, posible pong mawala ang tiwala ng mga bullish investors. Kaya ito ang binabantayang antas ng maraming analysts sa ngayon. Ang market impact po dito ay kung manatili sa XRP sa itaas ng support zone, maaaring magsimula ang bounce na magtutulak pabalik sa presyong $3. Pero kung bumagsak po ito, asahan po natin ang panandaliang panic selling. Ngayon ay ano naman ang nangyayari sa trading volume ni XRP? Ayan, sabi rito ay trading volume show a blend of retail selling and institutional accumulation. Market structure remains intact, though volatility has increased. Technical charts indicate consolidation rather than collapse, echoing Steph's caution against premature pessimism. Ayan po, sa ngayon daw ay pinapakita ng trading data na maraming retail traders ang nagbebenta, habang ang mga institution naman ay unti-unting nag-a-accumulate. Ang market structure na XRP ay nananatiling buo kahit tumaas ang volatility. Ayon po sa mga chart, ito ay mukhang consolidation phase at hindi total collapse. Sinasabi ni Ginong Steph na huwag tayong maging sobrang negatibo agad dahil normal lang ito sa isang matatag na asset. Ang patuloy po na accumulation ng institution ay sinyales ng long-term confidence na posible pong maging dahilan ng mabilis na rebound kapag nagsimula ang bagong rally. Ano naman ang aral ng 2017 pattern na dapat po nating tandaan? Sabi rito, Steph's historical comparison teaches that fear often peaks before recovery. In 2017, those who sold early missed significant gains. The same psychology could apply today. Sharp retracement may shake weak hands but reward patient holders. Ayan po, ang ipinapakita daw po ng 2017 na pattern ay simple lang. Ang takot ay karaniwang nararamdaman bago magsimula ang recovery. Noong 2017, yung mga nagbenta ng maaga ay hindi nakasama sa malaking kita. Kaya sabi ni Ginong Steph, baka ganito rin ang mangyari ngayon. Ang mga short retracement ay madalas magpahina sa loob ng mga traders, pero ang mga matyagang holders ay siyang nakikinabang sa huli. Kaya pagdating po sa market impact, kung maulit po ang ganitong psychology, makakakita tayo ng mas matatag na mga investors na handang mag-hold hanggang bumalik ang presyo sa dating taas. Paano naman dapat mag-isip ang mga traders sa ganitong sitwasyon? Sabi rito ay Steph emphasizes that emotional reactions distort strategy. Traders who confuse pullbacks with reversals lose perspective. Long-term investors, he suggests, must separate short-term emotion from data-driven decision-making. Yan, ano nga ba ang kanyang nais ipahiwatig or sabihin dyan? Binigyang diin po ni Ginong Steph na ang emosyon ay kalaban ng strategy. Kapag hindi mo na ihiwalay ang takot sa datos, nawawala ang tamang direksyon ng iyong plano. Ang mga long-term investors ay dapat pong tumingin sa data or datos, hindi po sa kaba. Dahil kung bawat pagbaba ay ituturing mong katapusan, hindi mo mararanasan ang tunay na pag-angat ng market. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nagbibigay ng stability sa market. Kapag hindi madaling magpanik ang mga traders at investors, nagiging mas predictable po ang galaw ng presyo. Ano naman ang tamang disiplina sa trading ayon kay Ginong Steph? Sabi po rito,
ay Steph message carries a deeper truth about trading discipline. Markets reward patience and planning, not panic. Investors should define exit points before volatility spikes. Using data, such as support levels in weekly closes, helps avoid impulsive decisions. Ayan, para po kay Ginong Steph, ang disiplina sa trading ang pinakamahalaga. Ang market ay nagbibigay po ng gantimpala sa mga may plano, hindi po sa mga nagpapanik. Dapat alam mo kung saan ka lalabas bago pa magbago ang takbo ng market. Gamitin mo ang data tulad po ng support levels at saka weekly closes bilang basihan ng iyong desisyon. Huwag pong umasa sa emosyon kung saan ay umasa po sa impormasyon. Sa market impact, kapag marami pong traders ang may disiplina, bumababa ang volatility at nagiging mas matatag ang galaw ng XRP. Ngayon ay bakit po ba sinasabing it's only over when you sell? Sabi po rito ay Steph reminder resonates across financial markets. Corrections test conviction, not value. XRP's pullback does not confirm failure unless holders make it final. The phrase, "it's only over when you sell," captures the truth perfectly. Paliwanag po natin yan. Para po kay Ginong Steph, ang mga correction ay hindi pagsuko, kundi pagsubok. Ang pagbaba ng XRP ay hindi po kabiguan hanggat hindi nagbebenta ang mga may hawak. Ang totoong ibig sabihin ng "it's only over when you sell" ay ikaw mismo ang gumagawa ng katapusan. Hanggat hawak mo pa si XRP, buhay pa ang kanyang potensyal na umangat. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nagpapatibay sa support levels. Kapag mas maraming holders ang hindi po nagbebenta, mas malakas ang tsansang makabuo ng bagong bullish trend. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang mensahe ni Steph ay malinaw. Hindi pa po tapos si XRP. Ang mga correction ay normal sa kahit anong malawak na cycle ng market. Kapag natutunan nating kontrolin ang emosyon, mas magiging matalino tayo sa paghawak ng ating mga investments. Sa XRP ay may matatag na base or foundation sa adoption, liquidity at saka technology. Kaya hindi po basta mawawala ang halaga nito. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang aral po dito ay simple. Huwag po tayong magpanik sa bawat pagbaba. Sa halip, gamitin natin ito bilang pagkakataon para pag-aralan ang market at maging handa sa susunod na rally. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.